Dahil sa weirdong panaginip na yun, biglang kumurot ang takot ko na maging miserable ang buhay naming mag-asawa ni Jenny para lang sa kapirasong putahe na kung tawagin ng mga kalalakihan. Pero sa kabila nun, ay di na meron pa rin kumakalabit na uhaw sa aking pagkatao. Aaminin kong tinablan pa rin ako sa panaginip ko na yun. Panaginip na nagpapakasasa ako ng sabay kay Mrs. at Kumare sa iisang kama. Gabi na nang dumating si Mrs. Marami siyang napamili. Hay naku Ling, nakakapagod mag-shopping? Ani ni Jenny. Inubos niya yatang magkaibigan ng mga tinda sa mall eh. Biro ko. Naku, kaunti nga lang binili ni Stella. Ewan ko ba dun, parang wala sa sarili. Tulala sa mall habang namimili kami. Kwento ng misis ko. Bakit naman? Kunwari interesado kong tanong. Ewan ko, malabo talaga minsan ang bruhang yun. Kibit balikat na sagot ni Jenny. Marahil alam ko na ang dahilan kung bakit ganon si Stella. Naglalakad siya sa mall na ang takbo ng isip ay ang nangyari sa amin. Hindi niya siguro lubas akalain na magagawa kong tumikim ng ibang babae. At ang babaeng yun ay walang iba kundi siya. Siya na kumari namin at pinakamalapit na kaibigan ni Mrs. May pasok nga pala ako bukas ng umaga Ling. Paalam ni Jenny. Pang-umaga ka? Tanong ko. Oo, kaya maaga akong matutulog. Sorry Ling ha, sa ibang araw na lang kita pagbibigyan. Diretsang tugon ng asawa ko. Kunwari pagtatampo ko. Pero sa totoo lang, hindi ako masyadong game sa gabing to. Marahil dahil naibuhos ko na lahat ng gigil ko kay Stella kaninang tanghali lang. Sorry na Ling. Promise sa ibang araw pagseserbisyuhan kita. Sambit pa ni Jenny. Okay, sige pahinga ka na lang Ling. Matutulog na rin ako, sagot ko. Ilang saglit pa at pumasok na kami mag-asawa sa kwarto. Kaagad nakatulog si Jenny habang ako na may nanunood pa ng TV. Pasado 9:00 na nang makaramdam na ako ng antok. Pinatay ko ang TV at natulog na rin. Nagising ako dahil sa alarm clock. Hindi ko binuksan ang aking mga mata. Alam kong 5:30 AM pa lang. Ganitong oras si-reset ni Jenny ang alarm clock pag may pasok siya sa umaga. Narinig ko na lang na pinatay ng asawa ko ang alarm ng relo. Nalaman ko rin na bumaba siya sa kama para maligo na at nakaidlip ulit ako. Nalimpungatan ako ulit nang maramdaman kong halikan ako ng asawa ko sa pisngi. Ling, alis na ako ha? May inang bulong ni Jenny sa akin. Ingat Ling, mahina akong tugon. I love you, bulong niya. Love you too, tipid kong sagot. Lumabas na siya sa kwarto at umalis na para sa trabaho. Ako naman ay natulog ulit. Mataas na ang sinag ng araw nang magising ako. Tumingin ako sa orasan at 10:21 AM na. Hinagilap ko ang telepono sa side drawer. Tinawagan ko ang ospital. Good morning, Jenny please. Bati ko sa kabilang linya. Wait lang po sir, sagot naman niya. Hello? Bati ni Jenny sa kabilang linya. Good morning Ling, bati ko. O Ling, ising ka na pala, sambit ni Jenny. Oo, kakagising ko lang eh, sagot ko. Okay. Nga pala Ling, baka gabihin na ako Pinapastay ako ng supervisor namin. Maraming nag-call in sa mga naka-duty ngayon. Baka kulangin kami ng nurse sa gabi. Paalam ng asawa ko. Gusto mo bang dalahan kita ng pagkain dyan? Pagpresenta ko. Huwag na Ling, dyan ka na lang sa bahay at magpahinga, okay lang ako. Ani ni Jenny. Okay Ling, tawagan mo na lang ako, ang sabi ko. O sige, love you, bye, sabi ni Jenny bago ibaba ang telepono. Saktong pagkababa ko ng telepono, narinig ko ang pagkatok sa aming pintuan. Mabilis akong bumangon at dumiretso sa pinto sa harapan. Pagkabukas ko ng pintuan, si Kai pala. Hello kuya, bati ng dalaga. O Kai, napadaan ka? Tanong ko habang kinukusot ang mata para matanggal ang muta. Ha? Pinabibigay po ni Chang itong pagkain.
Utal-utal na sabi ni Kai. Hindi ko alam kung bakit nagkakanda utal-utal ang dalagang to. Bakit? Anong okasyon? Tanong ko. Birthday po niya kuya? Mainang sagot ni Kai na hindi makatingin sa akin. O sige, salamat ha. Nag-abala pa kayo? Pakisabi sa tiya mo salamat ha, sabi ko. Pag-aabot ng pagkain, dali-daling umalis si Kai. Ano kayong problema ng babaeng yun? Tanong ko pa sa sarili ko. Sinara ko ang pintuan. Papunta na ako sa kusina nang mapatingin ako sa malaking salamin sa sala. May bumukol pala sa harapan ng suot kong shorts. Hindi ko namalayan. Malamang ito ang napansin ni Kai kanina kaya parang nabulol at nahiya to sa akin. Napangiti lang ako. Tarantado ka PJ. Hindi mo makontrol ang sarili mo. Sa isip-isip ko. Normal lang sa mga lalaki ang magkaganito pagkagising. Ito'y dahil sa nagji-jingle kami pagkagising. Natatawa ako para akong baliw. Nilapag ko ang binigay ng tiya ni Kai sa lamesa. Pagkatapos pumunta ako sa banyo para mag-CR. May nakapa ako sa pulisan ng shorts ko. Manipis na underwear na pangbaba. Bigla akong naisip si Stella. Dahil wala naman buong araw si Jenny, pwede ko siyang papuntahin dito. Dali-dali akong nagugas ng kamay at pumunta sa sala. Inangat ko ang telepono at nagpindot ng mga numero. Hello? Bati ni Stella. Hello Stella, sagot ko. PJ? Patanong niyang sabi. Oo, kumusta ang pag-mall niyo kahapon? Nakangisi kong tanong. Loko ka? Ang hirap maglakad ng walang underwear. Kaka-conscious, sagot niya. Nalamigan ba? Pilyo kong tanong. Loko-loko? Sambit ni Stella. Nandito pa nga sa akin eh. Ang bango kaya Stella. Ang sabi ko pa. PJ, ano ka ba? Nahihiyang sambit niya. Punta ka dito? Miss na kita eh. Aya ko sa kanya. Ha? Paano si Jenny? Tanong niya. O di siya ngayon eh. Buong araw siyang wala dito sa bahay. Paninigurado ko. Kasi PJ, hinagaanin lang ang sagot niya. Miss na kita eh. Gusto kitang lubusin ni Stella. Sige. Sige, pupunta ako dyan. Pagpayag ni Stella. Talaga? Tanong ko. Oo, pupunta ako. Sagot niya. Okay, pero sa isang kondisyon. Sabat ko. Ha? Ano? Tanong niya. Huwag ka na magsuot ng panloob ha? Sabi ko. Pero, nagulat niyang sagot. Wala nang pero-pero. Gawin mo na lang. Ang sabi ko. Sige. Mahinang tugon niya. At saka, pahabol ko pa. Ano na naman? Tanong niya. Gusto ko nakapalda ka ha? Huwag kang magpantalon. Ang utos ko. O sige, punta ako dyan after lunch. Sagot niya. O sige, see you soon. Paalam ko. Bye. Paalam ni Stella. Pagkababa ko ng telepono, pumunta ako sa kusina at naghugas ng kamay. Magla-lunch na ako para may lakas sa binabala kong gawin kay Stella. Kumain ako at pagkatapos, niligpit ko ang pinagkainan ko. Nagpahinga ako sandali bago naligo. Sinigurado kong mabango ko pagdating ni Stella. Nagsipilyo pa ako at nagmumog. Pasado 12:00 nang matapos ako. Nakasando lang ako at shorts. Inaantay ko si Stella sa sala. Binuksan ko muna ang TV habang inaantay siya. Makaraan ang ilang minuto, may kumakatok sa pintuan. Dumungaw ako sa bintana. Hinawi ko ang makakapal na kortina. Nakita ko ang sasakyan ni Stella. Siya na nga. Binuksan ko ang pintuan. Napakaganda ni Stella. Nakapalda siya tulad ng sinabi ko at naka-blouse. Naka-headband din siya at ang bango-bango niya. Pasok ka, ang sabi ko. Pumasok si Stella. Kaagad kong sinara ang pinto at inilak. Kumain ka na ba? Tanong ko. Oo, kumain na ako. Bago ko pumunta rito, ikaw? Tanong niya. Oo, pero sabay hatak sa kanya papalapit sa akin. Teka PJ, bulalas niya.
Pero may gusto kong kainin pa. Sabi ko sabay halik sa kanya. Sa puntong yon, naging marahas ang palitan namin. Humaplas ako sa likuran niya at hinagilap ko ang palda niya at nilihis pataas. Unti-unti ko siyang isinandal sa pader at idanggal ko naman ang pagkakabutones ng blouse ni Stella. At muling bumungad sa akin ang katawan niya na hindi nakakasawang pagmasdan. Dali-dali kong ibinaba ang aking shorts. Napatingin agad si Stella pababa. Palihim siyang napakagatlabi pero nahuli ko siya. Na mismo tono? Tanong ko. Oh PJ? Nahihiyang sagot niya. Sa puntong yon ay lalo ko pa siyang idiniin sa pader. Tsaka ko inangat ang kanang hita ni Stella. Yumakap siya sa akin at tuluyan ko siyang binuhat. At ilang saglit lang ay isang malakas na hiyaw ang pinakawala ni Stella nang muling matamasa ang alapaap mula sa akin. Nakadikit pa rin siya sa pader at nakataas ang kanang paa. Napapatingala na lang at napapakapit ng mahigpit si Stella sa kakaibang tinatamasa. Halos maghapon kaming nagpakasawa sa isa't isa ni Stella. Sinulit namin ang sandaling wala si Jenny. Matapos kami sa sofa, ay pumunta naman kami sa kusina. Nilapag ko siya sa mesa na halos masira ko sa sobrang pag-uga nito. Hindi nagtagal ay sa kwarto naman kami. Halos mapuno ng pawis ang kama namin ni Mrs. dahil sa pagpapakasasa namin ni Stella. Wala kaming kasawaan ng oras na yun at tanging mga pigil na boses lang namin ang maririnig sa loob ng bahay. Maya-maya ay kapwa kami magkayakap nang marating namin ang rurok sa ika-4 na pagkakataon. PJ, malito di ba? Mahinang tanong ni Stella sa akin. Ang alin? Sagot ko. Itong ginagawa natin. Sabi ni Stella. Walang mali basta walang makakaalam. Mahinang sagot ko dahil sa pagod at antok. Maya-maya pa ay nakaidlip na pala ako. At pagising ko ay si Jenny na ang katabi ko. Nakaalis na pala si Stella. Sa isip-isip ko. Halos 2 buwan din kaming nagpuslit ni Stella. At dahil sa pagkabisi sa trabaho ni Mrs. ay wala tong kaalam-alam sa kalokohang ginagawa ko. Ang bawal na relasyon namin ni Kumare ay nagpatuloy dahil sa kapusukan. Pero sabi nga nila, lahat ng bagay ay may hangganan. Isang araw, nakatanggap ako ng text. Hindi ko kilala ang number. Wrong sent lang siguro? Sa isip-isip ko. Pero hindi pala. Nang binasa ko to. Hi, siguro sa mga oras na to ay nagtataka ka kung sino ko. Pero hindi na mahalaga yun sa ngayon. Dahil gusto ko lang sabihin na 1 buwan na akong buntis, PJ. Mahirap man pero alam mong simula pa lang ay mali ng lahat ng ginagawa natin. Ang relasyon natin ay walang patutunguhan. Inaamin kong pati ako ay hirap iwasan ang binibigay mong ligaya sa akin sa kama. At hanggang ngayon ay hinahanap-hanap ko pa rin to. Pero para ko ng kapatid si Jenny, PJ. Kaya mahirap man, magpapakalayo ako alang-alang sa pagsasama niyong dalawa. Huwag kang mag-alala, kaya kong alagaan ang anak natin. Huwag mo na kaming hanapin pa. Paalam, PJ. O Andy, salamat sa lahat ng alaala. Ang mahabang mensahe na pilit kong iniintindi. Stella? So alam niyo pala na ako si Andy? Pagtataka ko. Pero hindi yon ang tumuon sa isip ko. Kundi ang konsensya at pagsisisi para kay Stella at sa magiging anak ko na parang malabo ko nang makasama. At higit sa lahat, kay Jenny. Sa asawa kong mahal na mahal ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng oras na yon. Bigla akong naalala ang dating ako. Ang mapagmahal na asawa na hindi kailanman magagawang lokohin si Jenny. Tama si Stella. Umpisa pa lang malito. At ako ang nagsimula ng lahat. Ako ang sumira kay Stella at ako rin ang sumisira sa buhay naming mag-asawa. Alam kong wala pang kaalam-alam ang asawa ko sa mga pinaggagawa ko. Pero parang bigla ay wala akong muka na maiharap dito. Bakit ko nga ba nagawa to?
Kung hindi pa dumating sa ganitong sitwasyon, ay hindi ko mapagtatanto ang baluktot na pananaw ko. Humingi ako ng tawad kay Stella. At sa magiging anak namin, na tinanggalan ko agad ng karapatan na magkaroon ng maayos na pamilya. Na magkaroon ng ama. Alam kong binigyan ako ni Stella ng isang pagkakataon para ituwid ang baluktot kong ginagawa. At hindi ko to sasayangin. Dahil doon ay humanga ako sa kanya at nanliit naman sa aking sarili. Isa ako sa mga lalaking magaling lang sa kama. Pero sabi nga, hindi kayang magpakaama. Aaminin ko na hindi ko kayang iwanan si Jenny, ang asawa ko. Kaya humihingi ako ng tawad kay Stella at sa magiging anak namin. Tama nga talaga na masyadong matangkad si pagsisisi. Dahil lagi itong nasa huli. Hanggang dito na lang po ang ating story. Naku, tanghali na pala. Sambit ni Andre pagkamulat na pagkamulat pa lang ng mga mata. Dali-dali siyang naghanda para sa pagpasok sa opisina. Ngayon pa naman ang araw na kung saan ay nakatakdang ganapin ng kanilang departamento ang isang munting welcome party na nakalaan para sa kanilang bagong boss. Mula Pasig hanggang Makati na kung saan naroon ang kanilang kumpanya ay halos 20 minuto lamang biniyahe ni Andre gamit ang motorsiklo. Pagkarating ni Andre sa building ay tila inabutan ulit ito ng kamalasan. Ano ba yan? Kung kailan ka naman nagmamadali, tsaka wala pang available na elevator. Buwisit talaga, panggigigil niya. Makalipas pa ang higit 5 minuto ay may bumukas na ang elevator. Agad niyang pinindot ang numero ng palapag kung saan naroon ang opisina nila. Pasara na sana ang pinto nang may humabol na isang babae. Ay nako, doble malas talaga. Nagmamadali ka na may hahabol pa. Naglalarong pagkabana sa isip ni Andre. Lukot ang mukha na tinapunan niya ng tingin ang humabol na babae. Hindi pamilyar sa kanyang itsura. Pero sa tansya niya ay nasa 31 na ang edad nito. Siguro kliyente, sa isip-isip ni Andre. Pero ang itsura na rin ito ang naging dahilan para masuhiin pa niya ng maigi ang kasama sa elevator. Matangkad at maputi ang babae. Hindi kayang itago ng kasuotan ang magandang hubog ng katawan. Kung hindi lamang pang opisina ang kanyang suot, ay mapagkakamalan mo ito na isang modelo, lalo na parang sa isang commercial model ng shampoo ang mahaba, makintab, at tuwid na itim na buhok nito. Waring napahiya si Andre nang biglang lumingon sa gawin niya ang babae. Agad binawi niya ang tingin, ngunit sa sulok ng kanyang mata ay nakita niya ang pagguhit ng isang napakatamis na ngiti mula sa labi ng babae. Kung kaya't automatikong bumaling muli ang mata niya sa babae upang suklian din ng ngiti ito. Ay, bati ni Andre sabay extend ng kamay. Hindi naman siya napahiya. Agad din itong inabot ng babae. Sa saglit na pagdaraob ng kanilang mga palad, ay kapwa biglang may mga kuryenteng dumaloy sa buong katawan nila. I'm Laika, pakilala ng babae. I'm Andre. Pakilala naman niya habang hindi pa rin niya binibitawan ang malambot na palad ng babae. Nakahalata si Andre na medyo nag-aalangan na si Laika sa medyo may katagalan na rin na pagkakahawak nila ng kamay. Kaya agad na niyang binitawan ang kamay ng babae na parang kapwa sila napahiya sa isa't isa. Walang maapuhap na paksa si Andre. Nanatiling nakatikom ang kanyang bibig habang si Laika ay nakikiramdam lamang sa binatang kasama niya. Nabighani si Andre sa ganda ni Laika. Kasabay nito ay unti-unting nararamdaman niya ang pag-umbok ng harapan ng kanyang pantalon. Agad niyang itinago ito sa hawak-hawak na portfolio. Mahirap na dahil baka mapunan ng ginang at maging kahiya-hiya pa siya dito. Maya-maya pa'y umusad na paitaas ang elevator. Kapwa nagpapakiramdaman ng bawat isa. Nagkasya na lamang sila sa simpleng patingin-tingin at kapag nagkakahulian ng mata, ay kapwa mga matatamis na ngiti ang ibinabato nila sa isa't isa. Sa isang hindi inaasahang pangyayari ay biglang tumigil ang pag-usad ng elevator.
Kasunod nito ay ang pagpapatay-sindi ng ilaw hanggang sa tuluyang dumilim ang kapaligiran. Napahiyaw si Laika at otomatikong napakapit sa braso ng binata, bunga ng pagkatakot sa dilim. Hindi mapakali si Laika sa kanilang sitwasyon. Namamahay ang takot sa kanyang sarili. Ngunit ang pagkakadikit ng kanilang balat ay may hatid ng munting kiliti sa kanya. Hindi iba sa kanya ang nararamdaman. Ganito ang kanyang nadarama sa tuwing kakarabit sa kanya ang kanyang mister sa kama. Habang si Andre ay napapikit habang ninanamnam ang malambot na katawang bumabangga sa kanyang braso. Nakakalasing ang kabanguhan ng ginang. Walang sino mang lalaki ang hindi tatabla ng uhaw. Lalong nabaliw at nagkandapigil ang binata sa sarili sa kanyang pagnanasang yakapin si Laika. Andre, ang dilim? Takot ako sa dilim. Gawa ka naman ng paraan o. Nangangatal at nahihiyang wika ni Laika. Bahagyang pumiyit si Andre paharap sa ginang. Dahil dito napaigtad si Laika nang dumikit ang umbok sa pantalon ng binata. Bagamat may takot na nadarama ang ginang, bunga ng kanilang kinasusuungang sitwasyon, ay hindi niya kayang iwaksi sa kanyang isipan ang unti-unting pagdaloy ng uhaw sa kanyang pagkatao. Dumukot si Andre ng lighter mula sa bulsa niya at sinindihan to. Otomatikong gumala ang kanyang paningin upang hanapin ang isang bagay na nasa loob ng elevator na nagagamit sa mga ganoong pagkakataon. Bagamat unti-unti na siyang nanggigigil sa ginang, ay napagtuunan pa niyang isipin kung bakit hindi bumukas ang emergency light. Agad din namang nahagip ng kanyang mata ang pakay. Bahagya siyang kumalas sa maigpit na pagkakakapit ni Laika upang buksan ang emergency light. Hindi naglipat sandali ay bumukas to. Nakaset pala to sa manual kung kaya't inilipat niya ang button para sa automatic. Bunga nito ay nagkaroon na ng mumunting ilaw sa loob ng elevator. Pero kahit may munti ng liwanag, ay nakayakap pa rin sa braso ni Andre si Laika. Hindi niya kayang tanggihan ang bango at kalambutan ng katawan ng ginang. Gayon din naman si Laika. Unti-unti nang dumadaloy ang init na hatid ng pagkakadikit ng kanilang mga balat. Sumandal ang binata para kumuha ng suporta para sa kanyang balanse. Bunga ng sobrang pagkakadikit sa kanya ni Laika na kahit ang hangin ay hindi pwedeng makaraan sa pagitan nila. Sa pagkakataong to, para silang magkapatong, hindi nga lang nakahiga, kundi nakatayo at nakasubsob pa sa dibdib niya si Laika. Lapat na lapat sila sa isa't isa at damang-dama nila ang init na isinisingaw ng bawat isa. Sa pagkakasubsob ni Laika kay Andre, ay dinig ng dalaga ang tibok ng puso ng binata. Dati siyang volunteer staff ng isang medical mission team, kung kaya't pamilyar sa kanya ang mga tibok ng puso. Batid ni Laika na hindi normal ang tibok ng puso ng binata. Nalalaman ni Laika na ang kanilang sitwasyon ang maaaring dahilan kung bakit ganoon ang tibok ng puso ng binata. Maya-maya pa ay naramdaman ni Laika ang paghaplos ni Andre sa kanyang buhok. Napatingala si Laika kay Andre. Kapwa nagsalubong ang kanilang maaalab na hininga. Kapwa mga labi nila ay nag-iimbitahan para saklubin ang bawat isa. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Ang mata nila ay nangungusap. Unti-unti na silang tinutupok ng makasalanang apoy. Andre, tanging sambit ni Laika na parang nahihiya. Napakaganda mo pala, Laika. Lakas loob naman na wika ni Andre. Hindi na nagawang tumugon ni Laika sa huling sinabi ng binata sapagkat tuluyang sinuyo nito ang labi ng ginang. Ang mababaw na halik ay lumalim pa. Kapwa ang mga haplos nila ay parang tinutuklas ang bawat bahagi ng kani-kanilang mga katawan. Kapwa na nilamon ng uhaw ang kanilang pag-iisip. Saglit nilang nalimutan ang kanilang kinasusuungang sitwasyon. Ang tanging mahalaga na lamang sa kanila ng mga sandaling yun ay bigyang katugunan at pagbigyan ang pangangailangan nila sa isa't isa. Hindi na nila alam kung paano nila nagawang alisin ang kani-kanilang mga suot. Napansin na lamang nilang damang-dama na nila
ang kabuuan ng isa't isa. Mas malaya at mas naging mapusok. Sa atin lang to ha, Andre. May asawa na ako at inaantay niya ako sa taas ng building. Nahihiyang pag-amin ng ginang bago tuluyang isuko ang sarili sa binatang ngayon niya lamang nakilala. Opo ma'am, makakaasa kayo, ang tanging sagot ni Andre. Ngunit lalong ginanahan ng binata na malamang ang pinagsasawaan niya ngayon ay may asawa na. Pakiramdam niya ay gwapong-gwapo siya dahil dito. Pero isang bagay ang hindi alam ni Andre. Ang magandang babae na kasama niya ngayon ay ang asawa ng kanyang bagong boss. Dahan-dahang inalalay ni Andre pahiga si Laika upang mas maging komportable sila sa isa't isa. Unti-unting naglakbay ang halik ni Andre sa leeg ni Laika paibaba. Langaw-lango siya sa kabanguhan ng ginang. Bunga nito ay napalihan si Laika sa tindi ng tinatamasa. Nang tumagal ay mistulang baliw na si Laika sa husay ni Andre. Hindi niya alam kung saan niya ipapaling ang ulo. Sa ilang beses na dinala siya sa kama ng asawa, hindi niya naranasan ang ganitong klaseng aliw sa isang lalaki. At sa puntong yun, ay tuluyang narating agad ng ginang ang rurok. Ngunit parang kulang pa rin. Hindi pa rin mapakali si Laika. Lalo't haplos at halik pa lang ang kanyang tinamo mula sa binata. Hindi pa niya naisusuko ng buo ang sarili sa binatang takam na takam sa kanya. Hinila ng ginang ang braso ng binata palapit sa kanya at niyakap ng mahigpit na tila ba ayaw na nito ang pakawalan pa. Andre, gusto ko pa. Nahihiyang sambit ng ginang. Huwag kang mag-alala ma'am, nagsisimula pa lang tayo. Nakangiting bulong ni Andre sa ginang. Sa puntong yun, huminga ng malalim si Andre at pumwesto ng tuluyan sa ibabaw ni Laika. Ilang saglit pa ay sabay silang napapikit nang matamasa ang unti-unting pag-iisa nilang dalawa. Parang mawawala ng malay ang ginang sa tindi ng sinapit, lalo't nabiyayaan pala ang binata na halos doble ang kayang ibigay nito kaysa sa kanyang asawa. Napapaangat ang balakang ng ginang sa bawat galaw ng binata. Kapo halos mayupi ang kanilang mga katawan sa higpit ng pagkakadikit at pagkakayakap. Napuno ng pigil na boses ang elevator na nag-aakit baba ng mga empleyado sa bawat palapag ng gusali. Sa pagkakataong to, ang dalawang nilalang ay aakyat patungo sa langit. Batid nilang unti-unti nilang paglapit sa kaluwalhatian. Kapwa tumatakbo sa isip nila na ayaw pa nilang tapusin ang lahat. Ngunit tulad ng bawat awit ay may simula at hindi may iwasang katapusan, kahit pa ito ay ating paglabanan. Ngunit may pangako ang pagsapit nila sa rurok. Isang walang kapantay na kaligayahan at aliw ang kumakaway. Mabaliw-baliw si Andre sa ginang. Aaminin niyang si dinami-dami ng babae na nakasalo niya ay puro sa kama naganap. Bukod sa natatanging ito lamang ang nakuha niyang hindi sa kama. Ang babaeng kaniig niya ng mga sumandaling yun ay labis-labis na galak ang inihahatid sa kanyang puso. Ilang sandali pa ay kapwa narating nila ang sukdulan. Kapwa sila nakapikit ang mga mata na may ngiti sa labi habang tinatamasa ang isang sandali. Nakakabaliw ka, Laika. Wika ni Andre na habol pa ang hininga. Ikaw rin, ibang klase. Tugon naman ni Laika sabay gawad ng masuyong halik sa pisngi nito bilang tanda ng pasasalamat. Kapwa sila humagikgik, bunga ng kanilang nagawa. Kapwa sila nangihina na nagbihis. Pati nilang kailangan nilang maibalik lahat agad ang ayos ng kanilang mga sarili. Umupo sila sa isang sulok ng elevator at nagpasya sa ganitong paraan na lamang nila hihintayin ang pagbabalik ng kuryente. Sumandal si Laika sa tagiliran ng binata at agad naman siyang inakbayan upang bigyang seguridad. Kapwa naglalaro sa kanilang mga isip ang kakaibang karanasan sa piling ng isa't isa. Isang pambihirang karanasan na marahil ay sinadya para mapalapit sila sa isa't isa. Muli ay binigyan nila ng matamis na halik ang isa't isa. Kapwa sila napapikit
Hindi na nila namalayan ang pagbabalik ng kuryente. Nakaramdam na lang si Andre ng isang tapik. Sir? Sir? Ma'am? Wika at sabay tapik ng janitor sa binata at ginang na kapwa na katulugan ang paghintay ng muling pagbabalik ng kuryente na magpapagana sa elevator. Kapwa na pabalikwas ang dalawa mula sa panggigising ng janitor. Otomatiko silang napatayo at agad walang lingon-likod na lumabas ng elevator. Ang isa ay kumanan habang ang isa naman ay kumaliwa. Ilang hakbang lamang ay kapos sila napahinto at otomatikong nilingon ang isa't isa. Bakas kapwa sa mamukha nila ang pagtataka. Dinala sila ng kani-kanilang mga paa papalapit sa isa't isa. Habang papalapit sa isa't isa, ay kapag gumuhit ang ngiti sa mga labi nila. Kung ano man ang ibig sabihin nun, ay sila lang ang nakakaalam. Kung ano man ang nangyari sa loob ng elevator, ay sila lamang din ang nakakaalam. Ang namagitan sa elevator saan man patutungo, ay sila lamang din ang nakakaalam. Kung alam lang sana ni Andre, kung sino ang babaeng natikman niya kanina. Hanggang dito na lang po ang ating story.